Isang napakagandang gabi sa inyo, Ginoong Peggy Canoy. Ako nga po pala si Ashlywell E. Baringki. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang interpretasyon. Una, pagbasa sa pagitan ng pangungusap o taludtod kong tula. Ang pagbasa sa pagitan ng mga linya, isang tula ay nangangahulugan ng pag-unawa sa mga nakatagong kahulugan at mensahe na hindi direktang nakasaad sa mga salita. Ito ay tulad ng pagtuklas ng mga kayamanan na nakatago sa ilalim ng lupa. Narito ang ilang mga bagay na dapat tandaan kapag nagbabasa sa pagitan ng mga linya. Una, ang konteksto ng tula. Ang konteksto ay ang background o sitwasyon na nakapalibot sa tula. Maaari itong magsama ng impormasyon tungkol sa buhay ng makata, ang panahon kung saan isusulat ang tula o ang kultura kung saan ito nagmula. Pangalawa, ang simbolo at imahe na ginagamit sa tula. Ang simbolo at imahe ay mga bagay na kumakatawan sa ibang bagay. Halimbawa, ang isang ibon ay maaaring sumimbolo sa kalayaan. Pangatlo, ang tono at estilo ng tula. Ang tono ay ang damdamin o sa loobin ng makata, ang estilo ay paraan ng pagsulat ng makata. Pangalawa, pagkuha ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha na literal na kahulugan. Ang kahulugan ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha na literal na kahulugan ay tumutukoy sa proseso na pagsusuri ng isang teksto tulad ng kwento o tula upang matutuklasan ang mga pahiwatig at simbolismong hindi tuwirang ipinapahayag ngunit may kahulugang higit pa sa literal na salita. Halimbawa, kapag sinabi ng isang karakter sa isang kwento, ang araw ay sumikat, ito ay may literal na kahulugan, na ang araw ay talagang lumalabas mula sa silangan. Pangatlo, pagbibigay ng inaasahang kahulugan sa mga salita na hindi tuwirang sinasabi sa aklat. Ang pagbibigay ng inaasahang kahulugan ng mga salita na hindi tuwirang sinasabi sa aklat ay tumutukoy sa proseso ng pag-unawa at paghuhusga sa mga ideya o mensahe ng isang akda na hindi direkta o lantaran na ipinapahayag. Sa madaling salita, ito ay pagbibigay kahulugan sa mga pahiwatig, simbolo o mensahe na matatagpuan sa pagitan ng mga linya o teksto. Halimbawa, ang simbolo, imahen at mga pilosopikal na pahayag ay kadalasang hindi tuwirang nagpapahayag ng kahulugan. Ang pang-apat, paglalahad na tunay na kaisipan ng may akda kasama pati ang mga implikasyon at karagdagang kahulugan nito. Ang paglalahad ng tunay na kaisipan ng may akda kasama pati ang mga implikasyon at karagdagang kahulugan ay tumutukoy sa proseso ng pag-unawa at pagsusuri ng mga mensahe at ideya na nais iparating ng may akda sa kanyang akda. Halimbawa, kung ang isang tula ay nagsasaad ng kalungkutan o paghihirap, maaring hindi lang ito simpleng ekspresyon ng emosyon, kung hindi isang komentaryo tungkol sa kalagayan ng lipunan o mga isyong personal na pinagdadaan ng may akda. Yun lang po at maraming salamat.